Hello guys, at magandang umaga muli sa inyong lahat, no? At belated Valentine's Day sa lahat. So guys, at today is February 15, 2025. So katulad din ng mga previous vlog o short vlog na binibigay ko sa inyo guys, eto at bago ako mamalengke, bibigyan ko muna kayo ng short vlog para magbigay sa inyo ng update. Hello guys, actually may mga ilan nagko-comments kahapon at hindi ko naman magawang mag-short vlog kahapon kasi medyo sadyang gabi na. At ang comment nila o yung mga iba naman, hindi naman totally halos lahat comment. May mga iba naman yung request, no? Guys, yung iba nagre-request na sabi nga nila The Legend Boy, baka pwede naman na i-explain mo yung tinatawag na Valentine's Day. Bakit maraming mga Pilipino o hindi lang mga Pilipino, no? Maraming tao sa buong mundo na majority na sineselebrate nila yung tinatawag na Valentine's Day. So guys, sa aking pananaw, actually ang Valentine's Day, ito yung tinatawag na traditional na, no? Yung malimit ng ginagawa pagsapit ng kaarawan, no? Kumbaga yearly to guys, na kung saan ito ay nakagisna na, no? Hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng ibang mga nationality. Actually guys, kapag sinabi na Valentine's Day, ito yung mga araw ng mga puso, no? Araw ng mga puso. Ito yung nagbibigay sigla sa bawat isa, no? Andyan na yung mapapansin nyo guys, sari-saring mga rose, chocolates na pinapaabot nila. Actually, hindi lang naman to design o para sa mga dalawang nagmamahalan. Pwede naman tayo guys magbigay ng tinatawag na rose o chocolates dun sa ating mga magulang, anak, kapatid, kaibigan. So ito ay senyales na pinapakita natin na mahalaga sila para sa atin. Okay? Kasi kung mapapansin nyo guys, no, kahit kaibigan mo nga at pinsan, bigyan mo siya ng rose. Kahit isa lang rose. So iba yung magiging impact niya guys sa sarili niya, na parang wow, ang sweet naman. Wow, at parang napakahalaga ko naman para sa'yo. So ayun yung guys, kasi nga sabi nga natin ultimo yung alaga natin, no? Alaga guys, alaga na mga pusa, aso na nawawala, hinahanap natin Ayun pa kayang tao, di ba? Kaya eto guys, malimit makikita natin, ang dami nagpo-post, ang daming mga nagmamahala na sineselebrate nila, kumakain sa labas, kasama ang pamilya. So, andun yung bagay na mapapansin mo na yung araw kung saan nagiging masaya, no? Pero ito lang masasabi ko sa inyo guys, hindi lang naman nangangahulugan na araw ng mga puso, doon tayo masaya, doon tayo magbibigay ng rose, hindi. Ang pagmamahal guys, lagi niyong tandaan, walang pinipiling oras yan, no? Walang pinipiling oras o araw kung saan dapat i-celebrate. Kasi kung halimbawa, no, na yung tao na mahalaga sa atin o mahal natin, kahit hindi pa sabihin na Valentine's Day, pwede natin ipadama yung pagmamahal natin guys Maraming pamamaraan, no? Maraming pamamaraan guys kung paano natin ipahayag o iparamdam sa kanila, no? Kaya nga ang inaano natin diyan guys is dapat tayo
Kung ano yung klaseng pagmamahal na meron tayo, ibigay natin. Ibigay natin. Kasi nga, may mga ilan na masyadong, alam mo ba yung, hindi raw sila showy, no? Na mahal nila pero hindi nila ipinapakita. Ayaw nila, nahihiya o naiilang. Pero guys, dapat ka bang mailang doon sa taong minamahal mo? Ipakita mo sa kanya na eto, at hindi naman guys na sabihin natin na magregalo tayo ng bongga-bongga, no? Bonggang-bongga. Ito guys yung tinatawag na sa pang-araw-araw, kahit hindi Valentine's, pwede naman natin ipadama, ipakita. Sa anong pamamaraan? Andyan na yung pagkikare natin sa kanila. Yung pagkikare lang guys, ito yung malaking impact para sa kanila. Paano mo kinikare yung pamilya mo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, sa pamamagitan ng ganito guys. Sa bahay, gawaing bahay, na pwede ka naman tumulong. Kung ikaw naman ay hindi busy, pwede naman yon. At doon naman sa mga kaibigan, normal yun sa atin na minsan nagkikita-kita, nag-uusap-usap, nagbibigay-bigay ng mga kanya-kanyang updates kung kamusta na ang works, kamusta na yung tinatawag na stand ng buhay, no? So ayun guys, doon pa lang sa ganung situation, na ipapadama mo o na ipapahayag mo na mahalaga sila para sa'yo. Okay? Kaya nga guys, yung isang araw, bago ako matulog guys, malimit din ako pumunta ng tinatawag na manood sa Facebook. Guys, nakita ko siguro mag-asawa, kasi may anak eh. Siguro nag-away. Grabe guys, yung lalaki. Hindi na siya nakontento na binatukan yung babae. Tinadyakan pa guys dito sa dibdib. Ako'y awang-awa guys habang pinapanood ko kasi lagi natin tandaan, ang buhay ng babae guys, ang buhay ng babae, huwag niyong kakantiin niya bandang breast. Matindi yan, kawawa yan sila. Kasi ayan yung tinatawag na pag ayan ay sinaling mo at napasama ang pagtadyak mo dyan, magkaroon ng bukol yan, iinday-inday na nila yan. Kaya ingat lang dun sa mga may asawa. Guys, huwag kayong magagalit sa akin ha. Ito lang advice ko lang sa inyo. Kapag ayaw nyo na yung asawa nyo o yung babae, nagkasala sa inyo o ano man yung ginawa sa inyo, huwag nyo na lang saktan. Kung ayaw nyo na talaga, mag-usap kayo, isoli mo sa mga magulang niya, pwede yun. Pero yung time na sasaktan mo, tatadyakan mo, sasampalin mo, akalain mo, guys, yung time na ginulpi niya din, natapos yung panggugulpi guys, nag-post yung babae, naku, ang daming dugo rito, namagana yung bunganga niya, tsaka yung ilong niya, naku, grabe. Kung titignan nyo guys, parang yung, hindi ko lang alam kung mister niya yung gumawa, kasi may bata, nasa tabi yung bata eh. Actually, bawal talaga yun eh. Lalo na yung bata, matutroma eh. Hindi ko lang alam bakit anong pinag-awayan. Pero galit na galit yung lalaki, hindi pa nakontento, sinakalpan. Ako, Diyos ko. Guys, ang babae, walang laban sa lalaki. Sa lakas ng lalaki, actually walang laban yan. Kahit anong laki pa ng babae, kapag ang lalaki kumilos, sa lakas, tatalunin talaga. Kaya nga, napakalungkot isipin talaga guys. Tinitignan ko yung pinopost nila, parang ayaw ko nang tapusin eh. Kasi imagine, ginugulpi niya na umiiyak na, parang wala siyang naririnig siguro sa sobrang galit. Hindi natin alam kung ano yung mga pinag-alitan o pinagmula ng away. Pero hindi nangangahulugan guys na tayo ay maging bayolente. Gulpihin natin sila, kawawa eh. Hindi lang sa asawa, no? Kahit sa kapatid mo, kahit sa pamangkin mo. Kapag yung ganung bagay, mahirap guys. At hindi naman tayo pinalaki para isang maging bayolente, no? Dapat guys, medyo isipin din natin,
Kasi pag nanakit tayo ng kapwa, merong kabalikat na ano yan na gante. Hindi naman sa gante, no? Yung tinatawag nating karma. Kala mo nanggulpi ka o nanggulpi ka ng asawa mo at kilala ka ng tropa mo, kaibigan mo ba? Hindi under yan. Pag nagalit yan, gulpi ang babae, hindi Hindi ka matuturing o masasabi na ikaw ay tunay na lalaki. Hindi yun. Kasi nga, sino ba yung ginulpi mo? No? Kumbaga, pinapatulan natin guys yung mga babae na walang kalaban-laban, which is hindi naman magiging achievement mo yun Hindi naman makikilala ka dahil hindi ka under, desire. So, guys, napakababaw ng ganung bagay. Kaya nga, sabi ko, grabe, ito ay darating na one day prior Valentine's Day, ginulpi niya talaga. Diyos ko, hindi ko lang alam kung ano yung pumasok sa isipan niya, bakit niya ginawa yun. Yung pagtagyak niya guys dito sa dibdib ng babae, grabe, pag makikita mo parang pag pinanood mo, ikaw yung masasaktan, grabe. Inisip ko rin, sabi ko, wag naman sana magkaroon ng anumang bukol o damage, no? Kasi ayan yung kahinaan ng babae. Yung mga ganyan, iniinda nila yan. Kaya nga, as much as possible guys, mapapansin nyo yung babae na pag may mga anak, umiiwas sila yung anak na yung tumatalon-talon sa kanila. Kasi ito yung buhay talaga ng babae. Kaya nga, sana sa nakakapanood sa ngayon guys, wag natin gawin yun. Hindi maganda. Wag tayong manggulpi ng asawa natin o yung kapatid, lalo na yung mga, hindi lang sa babae, no? Sa lalaki pa rin. Kung mo may ginawa sa yung kasalanan, yung anak mo, dahil nga hindi lalaban yung anak mo, ginugulpi mo, mali yun guys. Kumbaga, andun yung situation na parang nagiging violente ka, no? Nagagawa mo yung isang bagay, parang ang feel mo tama. Hanggang sa paggawa mo ng isang bagay, inuulit-ulit mo, nagiging gawain mo na. Manggulpi, konting kibot, andyan na manuntok ka ng anak mo, sampalin mo yung anak mo. Parang hindi gawaing tama ng isang magulang, no? O sabi na lang natin ng isang tao, wag na lang magulang ng isang tao. Kasi nga, guys, lagi natin tandaan, pag nakakasakit tayo ng tao, lalo na physical, no? Ginamitan natin ng kamay. Tatanungin ko kayo guys, kayo ba ay masaya na pinagbuhatan nyo ng kamay o nakapanakit kayo ng kapwa? 'Di ba? Kasi kung talagang sinasabi na tayo ay naniniwala sa Panginoon, no? Meron tayong tinatawag na disiplina sa sarili. Iisipin muna natin yung bagay na gagawin natin kung ito ba ay makakadulot ng masama, mabuti. Dapat ganun Kasi kapag nag-complain yung tinatawag na sinakta natin, no? Nag-complain, sabihin na natin, nag-complain o may tumulong na tao na, sige, pabarangay mo yan, mali yung ginagawa sa'yo. Ngayon, pag nagkaharap-harap sa barangay, yun doon sa taong akusado na nanggulpi, no? At doon sa taong biktima, nako, yung akusado, nako, antindi magsalita, guys. Napakahenyo. Ano yung sinasabi? Pasensya na, nagawa ko lang to dahil nandilim yung paningin ko. Patawarin mo ko, hindi na mauulit. At pinagsisisihan ko yung bagay na ginawa ko. Guys, ang galing mo magsalita. Ang galing. Perfect. Kumbaga kung ako yung instructor mo, professor mo, guys, plat 1 ka sa akin. Plat 1. Pero, kahit bigyan kita ng plat 1, yung trust ko sa'yo, wala na. Wala na. Kahit anong sorry mo, o hingi mo ng paumanhin, definitely, gagawin at gagawin mo pa yan, guys. Kasi, nagawa mo na ng minsan mauulit yan. Kaya nga yung sinasabi nila, magtataka ka ron sa mga asawa
na patuloy na ginugulpi o pinagbubuhatan ng kamay ng lalaki. Andyan ay nagkakaroon na nauuwi sa barangayan, pag nagsorry, patawarin. Kasi mahal eh. O sige, at wag mo na gagawin yan. After weeks pa lang o isang buwan, nagkainuman, lasing, mainit ang ulo, ayun na naman. Kaya nga, huwag kayong martir, no? Sa mga babae, huwag kayong martir. Kapag kayo sinasaktan na, at feel nyo na parang hindi na kayo nirespeto, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Kasi, hindi naman natatapos lang ang sinasabi na mahal mo siya hanggang dulo, sa hirap at ginhawa, sasamahan mo. Hindi ganun. Kasi hindi ka naman pinalaki ng magulang mo, guys, na para saktan lang. Maging kalbaryo yung buhay mo sa kanya. Mag-isip ka, gusto mo makasama siya habang buhay, kapiling ang mga anak mo, no? Pero kung iniisip mo na magiging kalbaryo lang lahat ng mangyayari sa buhay mo at magkakaroon ka na ng sakit at alam mo naman yung nangyayari, huwag kang magbulag-bulagan. Mag-decide ka. Mag-decide ka, guys. Nakakaawa. Nakakaawa yung buhay natin. Kasi nga, akalain mo, ginugulpi ka na, pinagbubuhatan ka talaga ng kamay. Marami maasim na salita na parang hindi mo makain o matanggap. Pinipilit-pilit mo lang tanggapin sa sarili mo kasi mahal mo yung mga anak mo. Ayaw mo maging broken families kayo. Okay, tama yung iniisip mo. Pero ang tatanungin lang kita, kaya mo ba magtiis hanggang sa dulo? Na kung saan marami ng taong nakakapansin sa'yo? Marami ng mga iilan na nakapalibot sa'yo na nagsasabi sa'yo napakamartir mo? Gusto mo ba yun? Gumising ka, gumising ka. Kasi ito yung time na yung baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung mundo mo, hanapin mo yung sarili mo, no? Hanapin mo yung sarili mo, guys. Kaya nga, napakahirap isipin na marami sa atin na hanggang dulo, grabe ang pagkamartir. Talagang saludo ako sa inyo. Sana sa pagkakamartir ninyo, magkaroon ng bunga, magising doon sa mga tao na kasama ninyo na pagpahalagahan kayo, no? Ako'y panalangin ko yan, naniniwala ako na sana kung kaya nyo talang magpakamartir, sana may dulot, no? Kumbaga magbago yung tao na kung sino yung kinakasama nyo. Ayun lang yun, kasimple. Kaya guys, sabi nga natin, bakit pa natin sineselebrate yung Valentine's Day kung tayo'y nananakit ng mga kapwa natin, asawa, pamangkin, pamilya, lahat, everything. Sabi nga natin, sineselebrate natin, guys, kasi nga naaayon doon sa tradisyon, di ba? Di ba? Kumbaga, yung tradisyon natin, yearly, ginagawa natin. Pero ang tanong, sa paggawa natin o sa pagsunod ba natin sa tradisyon, ito ba'y nagbukal sa ating kalooban? Ito ba'y nanggagaling sa ating puso? Di ba, guys? Kasi nga, tignan nyo na lang, ha? Tignan nyo na lang, guys. Kumbaga, ang dami na mga iilan, no? Na talagang sadyang, ano siya, tawag nito, guys, talagang todo-todo ang pasakit na nangyayari na tinitiis lang talaga. Kaya nga, lagi niyong tandaan, kahapon, nagse-celebrate tayo ng Valentine's Day, kapiling ang mga mahal sa buhay. Sana naman, bilang respeto, no? At hindi lang naman sa Valentine's Day isinasagawa yung ganong mga sistema. Katulad na nabanggit ko kanina, guys, pwede natin ipahayag, no? Ipahayag natin sa ating sarili, iparamdam natin sa kanila na kahit everyday, bawat oras, bawat minuto, mahalaga sila para sa atin, no? Kaya nga, lagi natin tandaan, guys, pag hindi kasi tayo nananalig sa Panginoon, medyo maraming pumapasok sa isipan natin. Pumapasok sa isipan. Kaya, medyo relax lang, relax lang. Lagi niyong tandaan na
Kapag ikaw ay nagmahal ng tao, bigay mo yung best mo. Bigay mo yung best mo. Ngayon, dumating sa punto na niloko ka. Kasi, sabihin natin, niloko ka. Emotionally talagang masakit. Pero, lagi mong tandaan, hindi ka naman magdadala nun eh. Hindi ka magdadala nun. Kasi malinis ka naman, hindi ka magdadala nun. Doon sa tao na gumawa. Ayun yun. Kaya, sana, eto sa short vlog na binibigay ko sa inyo, magbigay ng konting aral na yung Valentine's Day ay sineselebrate yearly, pero ang masasabi ko, ito ay pwedeng i-celebrate every day, no? Araw-araw, every minuto na lumilipas, kung paano mo ipadama sa tao na kung gaano mo siya kamahal, kahalaga, maraming bagay, no? Maraming bagay yan, guys. Kaya huwag kayong magsawa na magmahal. Lalo na kung ito ay katuwang nyo sa buhay. Na kayo na yung sinet o pinagtagpo ng tadhana. Na dapat magkaroon kayo ng tulungan, no? Bigayan, magkaroon kayo ng tinatawag na pag-uunawaan sa bawat isa. So yun lang talaga yung pinaka-best method sa bawat isa. Ngayon, normal lang yan sa pamilya, no? Normal lang yan sa pamilya na nagkakaroon ng awayan. Normal yan. Walang perpekto. Sana sa punto na kayo ay umabot sa ganon relasyon na medyo toxic na kung tawagin. Pag-usapan ninyo, alamin nyo kung ano ba yung pagkukulang ng bawat isa. Alamin nyo kung ano ba yung tamang direksyon para ituwid ninyo yung nangyayari sa buhay ninyo. Ayun lang yun eh. Ngayon, kapag dumating yung punto na talagang kahit lahat ng efforts ginawa mo na at hindi pa rin talaga nagbago, ayun na, pwede na tayong mag-action. Simple lang yun. Andyan naman yung mga magulang nyo, mag-ask kayo. Ito nangyayari, ano ba yung pwede mong i-ano sa akin? Ang tagal na, pwede yun. Yung sabihin natin na saktan mo dahil nagagalit ka, Paul yun. Hindi po pwede yun, guys. Napakahirap gawin yun, guys. Kumbaga, hindi ka masaya sa pagiga mo, sa pagtulog mo, pabaling-baling ka ron sa higaan mo. Kasi nga, yung nangyayari, guys, is nakagawa ka ng hindi kaaya-aya, no? Kumbaga, hindi magandang bagay na nakapanakit ka ng tao. Wag na yon. Sabi ko nga, soli nyo na lang, wag nyo na lang saktan. So, anyway guys, maraming salamat ha. Pasensya na, grabe. Summer na, kaya mapapansin nyo, no, may bakat ako ng pawis sa bandang leeg. Kasi definitely, unti-unting pumapatak yung pawis ko. Pero, hindi ko alintana yung patak ng pawis ko. Ang gusto ko mangyari, magbigay ako sa inyo ng short vlog para magbigay ng update at magbigyan kayo ng magandang lesson for today. So, sana magbigay sa inyo to ng magandang at mapulutan ninyo ng aral, no? So anyway guys, maraming salamat sa inyo sa pakikinig, sa walang sawang pakikinig, na naway lagi nyo akong subaybayan at sundan ang mga short vlog ko. So, shout out pala ako dyan. Lagi kong inuulit ang Team Dalisay sa Pasay at dito sa Rosewood, yung mga kaibigan natin dito, no? At siyempre, doon sa mga crew namin, sila Captain Binjola, Chief Engineer Loquias, Captain Flores, Cabrigas, Captain Rolyoraso, at marami pang iba na hindi ko nabanggit, no? So, shout out sa inyong lahat. At sana maging matiwasay at maayos, no? At sa kaibigan ko na wala akong sawang magpasalamat kay Chief Engineer Bete. Chief, hangad ko na ikaw ay bigyan ng mahabang buhay, masaganang pamumuhay, kapiling mo ang mga mahal mo sa buhay. Then, sana, Chief, one time magkita ulit tayo sa isang okasyon para talagang wala akong sawang magpasalamat sa iyo. Kaya nga gusto ko sabihin, Chief, you saved my life eh. Kaya without you, siyempre wala rin naman ako sa Dalisay. So ikaw naman talaga ang tumulong sa akin at kung paano ako napunta dyan. So anyway, Chief,
I hope na maayos at alam ko naman ikaw talaga ay tumutulong sa kapwa mo. Patuloy mo lang yan, Chet. At ito ay magbibigay talaga sa iyo ng magandang hangarin, no? At ang Panginoon ay nakamasid sa ginagawa mong kagandahan. Okay? So sa paring Binjola ko, ayan yung paulit-ulit ako, napakabait na kapitan, napaka-humble, simple lang na kapitan pero rock. Okay? So anyway, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo. See you on my next vlog. Bye.